confidential funds protektado ng batas. Ang confidential funds, pinoprotektahan niya ang national security natin at yung buhay ng mga tao na merong impormasyon na makakasira ng seguridad ng bansa. So hindi po sa ayaw niyong sagutin ito, ngunit dahil may batas na hindi pwedeng sagutin ang laman ng confidential Yes, fund. may batas. In fact, madami sa kanila sa House of Representatives ang nag-violate nung batas na yon. Hindi lang yung operations, mako-compromise yung security sector ng gobyerno natin. Kasi mag-i-explain kami kung paano nag-ooperate ang intelligence operation ng gobyerno. Makikita ng NPA, makikita ng makabayan, kaya takot ang makabayan sa confidential funds kasi alam nila na ginagamit yon para bumili ng impormasyon kung paano ginagawa yung recruitment, paano umaakyat sa bundok yung mga bata, mga ganon. Natatakot silang mabuking. Pag sinabi ko umakyat sa bundok, nagiging NPA. Oo. Tsaka parang kaya nila gustong malaman yung kung saan napupunta, paano ba ginagamit, para malaman nila yung galawan, strategy ng gobyerno, paano nag-gather ng intel sa kanila, and paano sila ino-operate. Para ibahin na nila. Oo. So delikado yun para dun sa mga taong nagbibenta ng mga information. Kasi itong mga binibilan nyo ng information na to, nasa loob sila mismo ng organisasyon na yun. Tulad ko, magkasama tayo, diba? So, pare-pareho yung alam natin na impormasyon. So, bakit ko pa babibilhin yung impormasyon mo? Alam ko na yun diba? Kanino ba ang impormasyon na hindi ko alam? Doon sa mga illegal, doon sa kalaban, kumbaga. So, doon ka bibili sa loob or doon sa mga nakapalibot sa kanila na hindi man directly involved pero may alam sa kung ano yung ginagawa nila. Ang bibilhin mo na impormasyon dyan, yung hindi mo alam na nandun sa loob. Kasi paano mo ba sila mahuli? Paano mo ba matarget yung project mo kung hindi mo alam anong ginagawa noong kalaban? Ang galing talaga ni Inday Sara. By the way guys, while having my coffee, dito sa malamig ang simoy ng hangin, dito sa amin sa Beringan, nakakatawa at nakakaawa ka, Inday Sara, na ikaw pa ang may ganang magsabi na may maraming nalabag ang ating mga kongresista patungkol nga sa kanilang pagtatanong sa iyo at sinagot mo ng sheminit in aid of legislation. Tama ka naman. Nasa batas po natin talaga ang confidential fund. Ito po ay protektado ng ating saligang batas ang patungkol sa issue ng confidential fund. At ito ay makikita sa Article 3, Section 7, second sentence. At ito pa din ay binibigyang diin under GR number 270157. Ops, mga DDS, alam kong sasabihin ninyo, ilapag ang ebidensya. Oo, bruha, ilapag mo na. Hindi na ako kagaya noon. Oo, dahil alam na des ang mga style ninyo na pag nilapagan kayo ng saktong ebidensya, saktong source na hindi source Sogon, hindi source Maria Jose, at trust me bro na sources ninyo, ang sasabihin ninyo, twisted yan, edited yan, fake news yan. Kung hindi ito na ipapasok doon sa gusto nyong marinig na naratibo. By the way, balik tayo. Ang proteksyon ng confidential fund na nakikita sa mandato ng ating saligang batas ay ito po ay may certain condition, Inday Sara Lustay. Okay? Hindi na siya maipoprotektahan kung may nalabag itong provision ng circular na nai-release ng COA. Anong circular ito? Joint Circular 2015-01. May nalabag ka, Inday Sara. At ang pangalawa na kondisyon nito na ma-unmask na ang pagiging confidential in nature nito kung ito ay nagtatawag na ng national interest. Pumasok na siya na kailangang malaman na ng sangkatauhan ng mamamayang Pilipino kung ano ang nangyari sa pera ng taong bayan.
Ngayon, Sara Duterte, baka gusto mo ding alalahanin na meron tayong jurisprudence patungkol dyan sa confidential fund at hindi nyo maaaring sasagutin na confidential nga bakit kailangang sabihin? Under Chavez versus PCGG, under GR number 130176. Ito po ay landmark decision na nagbibigay ng karapatan ng bawat isang Pilipino, ni Bruja, ni Juan, ni Petra at ni Maria, the right to information, lalo na sa mga transaction involving government funds. May karapatan ako, may karapatan siya, may karapatan ang bawat isa kung saan napunta ang pera ni Juan at ni Petra. Ang paglabag mo ng Joint Circular 2015-01, provision niyan ng circular ng COA, ay ito na ang nangahulugan na ma-unmask na ang confidentiality ng confidential funds, Inday Sara. Nakakatawa din, no? Nasabihin mo, makikilala at malalaman kung sino yung mga NPA. Tama nga naman. Pero nagtataka ako, during the time of Leni Robredo, wala naman siyang confidential funds. Pero hindi naman siya natatakot. Oo. Dahil, hindi naman yan mandato dapat. Oo. Ng Office of the Vice President, napakialaman yan. Kasi meron tayong sandatahang lakas, Sara Duterte. Ipaglagay na lang natin, nabigyan diin natin ang sinasabi mo na VP ka Pero 'di ba, ang dinidiin nyo ring naratibo mga DDS na ang isang vice president ay isang reserbang posisyon kung may problema na ang presidente. So, nagbabanggaan na ang inyong naratibo. Again, balik tayo. And confidentiality ng confidential fund, which is confidential in nature, ay meron siyang certain conditions kung ito ay nag-i-involve na ng national interests, public interests, at kung may nalabag ka ng provision sa circular na inilabas ng COA. Nagkaroon ka ng notice of disallowance patungkol dun sa 73 million na instead para sa mga sinasabi mong intelligence purposes. Pero anong ginawa mo, Inday? Ibinili mo ng tables and chairs, ibinili mo ng mga school supplies. Ha? Nakuha mo, by the way, ang pera ng December 11. Inubos mo ng 11 days. 'Di ba? Pero ang resibong inilabas nyo ay November. So, ibig sabihin, nauna kayong gumasta bago dumating ang pera? Kaloka! Inday Sayad, mahiya ka na lang. Itigil mo na ang paglulustay ng pera ng taong bayan. Nakakaawa na ang bawat Juan. Kayo ang naglalalamas ng pera or ng yaman ng ating bansa. Kaloka.